Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos sa umaga pong ito. Hallelujah. Tayo po ay mag-uumpisa na po ng ating morning devotion. Ang devotion po na ito ay nagmumula po dito sa Chaong, Quezon, under District 6 sa pangunguna po ng Pastora Cheryl Manansala at sa pangunguna rin po ng aming Pastor Greg Moton. Salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito. Tayo pong lahat ay sama-sama po muli na mag-aaral po na kanyang mga salita. Ngunit bago po ang lahat, tayo po ay umawit po sa Panginoon. Hallelujah. Patuloy po nating panabikan ang Diyos sa umaga pong ito. Hallelujah. Salamat po, Banal na Espiritu. Patuloy po namin kayong ina-acknowledge, Lord God, sa aming pong buhay. Ginagalang po namin kayo, Panginoon. Hallelujah. Worship Thy holy name, Father God. Hallelujah. Salamat po. Purihin lamang po kayo, O Diyos. Hallelujah. Tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin, ginagaling kita, Banal na Espiritu. Ginagalang kita, Banal na Espiritu. Gawin ang nais niyo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang buhay ko, puso ko. Manatiling nakatuon sa inyo. Minsan pa po sa umpisa. Ginagalang kita, Banal na Espiritu. Gawin ang nais nyo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan nyong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa inyo. Banal na Espiritu, hallelujah. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais nyo, Banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Minsan pa po sa umpisa, hallelujah. Ginagalang kita, Banal na Espiritu. Gawin ang nais nyo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan nyong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa inyo. Banal na Espiritu, hallelujah. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, Banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Minsan pa po, Banal na Espiritu, Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, Banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang. Yes, Lord, ngayon at kailanman. Sige po, panabigan natin ang Banal na Espiritu. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili
manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais nyo, banal na Espiritu. Minamahal kita, kayo lamang, ngayon at kailanman. Sa huli kong pagkakataon, banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais nyo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Hallelujah. Purihin kayo, banal na Espiritu. Hallelujah. Purihin po kayo, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong kalwalhatian, sa inyong karangalan, Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Sa umaga nga pong ito, patuloy po kayong kumilos, Panginoon, sa kalagitnaan po namin. Hinahangad po namin ang inyong masaganang pagkilos sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Ngayon pa lamang, maranasan na po namin, Panginoon. Hallelujah. Maniwala na po kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. May gagawin po kayo. Sa umaga pa lamang pong ito, Panginoon, magpapakita na po kayo ng kamanghamanghang bagay sa buhay po ng bawat isa. Salamat, O Diyos. Sangkapan niyo po ng kapangyarihan po ninyo ang gawain pong ito. Magkaroon ng bisa, magkaroon ng kapangyarihan, Panginoon. Salamat po, kalakasan sa bawat isa kami pong inaangkin. Salamat, O Diyos, sa inyo po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Salamat po sa Diyos. Tarako na po tayo ngayon sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Tinatawagan po natin ang lingkod po ng Panginoon, Pastor Reggie Capina. Purihin po ang Diyos sa kanya pong buhay. Pinagpalang umaga po sa bawat isa. Patuloy na napakabuti ng Diyos kasi panibagong umaga, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa ang ating mararanasan. Tulad nga po nung sinasabi ng awitin, yung banal na Espiritu na nasa atin ang kumukumpirma na tayo ay laging sinasamahan ng Diyos. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Sa umagang ito, tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At bilang isang mananampalataya, at naalala ko lang yung tema ng buong organisasyon ng Door of Faith. Sabi doon, go, believe, and experience. Amen? So may pinapagawa sa atin, may iniaatas sa atin ang Diyos, at yung atas na yon ay may kaakibat na responsibilidad. At paano nga ba natin magagawa na mag-go? Amen. So napakahalagang bagay na hindi tayo basta umaalis o humahayo ng gano'n na lamang. Kailangan maging malinaw sa atin na bago pa lang tayo gumawa sa Panginoon ay maging malinaw sa atin yung anong meron tayo sa ating mga buhay. Yung kapangyarihan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen. So sa umaga pong ito, ating pong pag-aaralan yung the power of binding and loosing. Ayan. So napakaganda po ito. Ang sabi doon, pag sinabing bind ay to exercise authority over something that is not legitimate. Ibig sabihin po, pag tayo ay nagbabawal, ay ipinoprohibit natin, hindi natin pinapayagan, hindi natin binibigyan ng permiso. At pag sinabi naman pong to loose, ay pinapayagan at inaalaw natin. So paano ba natin ito nagagawa bilang isang mananampalataya? Kasi sa paghayo,
marami tayo dapat ipagbawal, marami dapat tayong payagan doon sa mga tao na ating pinupuntahan. At ano ba yung bearing na meron tayo? Amen po ba? Kasi napakahalaga na sa ating paghayo, matiyak natin, binigyan nga ba tayo ng authority ng Diyos? Yun po yung napakahalaga. Amen. Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, o banal na Espiritu, hallelujah, Panginoong Jesus na aming tagapagligtas, sa umagang ito, lubos po kami nagpapasalamat sa panibagong kalakasan, sa panibagong pag-asa, sa panibagong pagkakataon na ibinibigay ninyo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat. Isang karangalan, palagi, Panginoon, sa aming buhay, na magamit ninyo ang bawat isa sa amin sa mga gawain na iniaatas mo sa aming mga buhay. Bilang mga anak mo, bilang mga tinawag mo, bilang mga pinili mo, maipamuhay namin yung mga bagay na nais mong ipagawa, ipamuhay namin sa araw-araw. Panginoon, papakababa po kami sa iyong harapan, patawarin ninyo kami sa lahat ng kasalanan na aming nagawa. Batid niyo po ang lahat. Kaya nagpapasiyasat po kami sa inyo, Panginoon. Ano man ang mga bagay na naisip namin, nagawa namin, nakikilos namin, na hindi nakapagbigay kaluguran sa inyo, Lord, patawad po. Igawad po ninyo sa amin yung katuwiran. Igawad po ninyo sa amin yung kabanalan. Dahil sa ganoong paraan lamang namin mararanasan ang pagsama ninyo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Purihin kayo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po, purihin ang Panginoon. Sabi po doon sa ating pag-aaralan, malinawin po natin kasi yung ating Diyos na tinanggap, yung ating tagapagligtas, ang sabi doon, i-declared. Sabi doon sa Mateo 28:18 ay basahin po natin. Mateo 28:18. Sabi doon, all authority has given to me in heaven and on earth. Lahat ng kapangyarihan o kapamahalaan ay ibinigay na sa Panginoong Jesus dito sa lupa at doon din sa langit. At sabi doon sa Juan chapter 1 verse 3, ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So mapapansin natin na ang lahat ng ito ay nakasalalay sa ating Panginoong tagapagligtas, yung ating tinanggap. Napakahalagang bagay po yan na lagi po nating, ako pala isa ng mananampalataya. At ang tinanggap ko sa aking buhay ay yung binigyan ng lahat. Lahat, pag sinabi lahat ng authority nasa Kanya. So napakagandang bagay po na ating palaging maisip, na ating maunawa, na yung tinanggap natin ay hindi basta isang bagay na simpleng bagay. Ang Panginoong Hesus na tinanggap natin ay lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan nasa Kanya. At pag inisip natin yun, tinanggap ko na ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, nagmamatter dapat din sa ating buhay. Nagmamanifest din sa ating buhay yung authority na yon. Yung kapamahalaan na yon. So, meron pong kwento dito sa Biblia, sa aklat ng Marcos, chapter 1, verse 21 hanggang 28. Napakaganda po nung kwento na ito. Yan. Marcos, chapter 1, 21 hanggang 28. Basahin ko po. Sabi po dito, nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga
ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Verse 23, bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, ano ang pakay mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha at sila'y nagtanungan sa isa't isa, paano nangyari iyon? Ito ang isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Praise the Lord. So makikita po natin yung account na ito ay tila ba nagmiministeryo ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Ang sabi doon ay nagtuturo siya ng may kapangyarihan. So yun yung kaibahan natin. Napakarami pong mga tao o maraming nagsasabi na sila'y lingkod ng Diyos, nagtuturo ng salita ng Diyos. Pero sinasabi ito malinaw na malinaw sa salita ng Diyos sa Biblia na yung sinasamahan niya nakakapagturo ng kakaiba. May kapangyarihan. Amen. Wow! So pag tayo'y humayo, nagsabi ng salita ng Diyos sa mga tao, kung totoong sumasa atin ang Diyos, may kapangyarihan. Nararanasan nila yon. Yung kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kapag nagsalita, pag ibinukas ng tunay ng mga lingkod ng Diyos na sinasamahan ng Panginoon, namamangha. Naniniwala ako, nararanasan natin yung mga bagay na yan. Namamangha. Maalala ko nung ako po ay bago pa lang mananampalataya, pag ako ay inatasan ng, ikaw na ang mag-share. Nako, hiyang-hiya po ako. Nangangatwiran, naku, teka lang po, paano po ba yan? Naku, ang dami kong dahilan. Kasi bakit? Wala pang malinaw na kaunawaan. Yung tinanggap na tagapagligtas sa buhay ko. Pero sa umagang ito, nililinaw ng salita ng Diyos na ang tinanggap natin lahat ng authority, ng kapangyarihan, nasa Kanya. At habang tayo nabubuhay sa mundong ito, gumagawa para sa Panginoon. Dapat maging malinaw, pag ako'y humayo, hindi naman tayo ang issue dito, kundi ang Panginoon na dinadala natin sa mga tao. Kaya laging patotoo ng mga nakikinig, bakit si pastor pag nagpupunta dito, iba yung nararamdaman ko. Ako'y nagagala, ako'y nakakaranas ng kapayapaan. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sabi pa doon, after na mangaral, yan pa, naniniwala tayo na nararanasan din natin to. Sabi doon, bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? So talagang
nakaka-encounter ng masamang espiritu. Hallelujah. So, kailangan talaga, katulad na alala ko yung patotoo sa rasak ng Pastor Ambrosio, ay may mga kabataan na sumama sa kanya sa paghayo. Na-recall ko lang po. At naglayhan sila doon sa tao na uba. At after nilang maglay-hands ay gumaling yung nilay-hands. Kaya lang, yung mga kabataan ay, nung makita, ay mga nakabulagta. Yung pala lumipa. Yung masamang espiritu. So, awakening po yun sa atin. Na hindi pala basta-basta ang humayo. Hindi pala basta-basta ang magpatong ng kamay. Manalangin. Kailangan nire-recognize natin yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Kinikilala natin. Puspos ng banal na espiritu. Amen po ba? So napakasabi doon Jesus rebuke. Pinagbawalan. Sabi ng Panginoong Hesus doon sa inaalihan ng masamang espiritu, manahimik ka. Hindi natin alam yung mode, yung tono ng kanyang boses, kung pasigaw, pero ang Panginoon ay very gentle. Hindi naman nakukuha yan sa lakas ng sigaw. Kundi talagang doon sa sumasama sa atin, nakapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Sabi doon, be quiet. Come out of him. Lumabas ka dyan. Lumayas ka dyan. At sumunod yung inutusan. Imagine natin. Tayo na tunay na mga mananampalataya, sinasamahan ng Diyos, we can command. Yung mga espiritu na ating nakikita. Isang patotoo po sa aking paghayo sa Door of Faith, Antonino Dolores, Quezon. At naka-encounter din po, napakabata ko pa po na humahayo. Ibig sabihin, bago pa lang po ako. Mga ilang taon pa lang po. At lately lang po, itong 2023, ay meron po doon na talagang sinasapian ng masamang espiritu. Kung ano-ano po ang sinasabi, hindi po siya nagko-concentrate ng pakikinig. Alam niyo yon. Pero nung sinabihan kami noong kamanggagawa na puntahan yung mga may sakit na yan, talagang nag-ayuno po ako. Talagang nagbabad sa salita ng Diyos. At alam niyo po, ang sabi ng Panginoon ay yung kapangyarihan na sumasaya na nanggagaling sa Diyos. Yun At after po na may panalangin, para lang po siya nagdahilan talaga. Kinumusta po namin kinabukasan. Okay na po. Binalikan namin the other week. Okay na. Masaya na ulit. Masigla na ulit. Kumakain na. Pero nung siya ay nandun sa mga ganong pagkakataon, talaga pong depressed. Kung ano-ano pong sinasabi na hindi maintindihan, paulit-ulit. Mga negatibong bagay ang kanya sinasabi. Pero ang sabi, tayong mga sinasamahan ng Diyos. Amen po ba? Napakasarap magpuri, maglingkod sa Diyos. Kailangan lang po maging malinaw. Ano po? Kasi sa ating pag-go o paghayo, pagpunta sa mga tao, talagang lagi po nating ideklara, Panginoon, yung authority, yung kapangyarihan, yung kapamahalaan, maghari po sa aming ginagawa. Purihin ng Panginoon. Sabi doon, ang Biblia nagtuturo na ang Panginoong Hesus, malinaw po na itinuturo ng Biblia na ang Panginoong Hesus ay nagtataglay ng lahat ng kapamahalaan. Sabi doon sa Matthew 28:18, sabi po doon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, lahat ng kapangyarihan ay ipinagkaloob na sa akin, sa langit at sa lupa.
Hallelujah. Ibig sabihin, walang lugar na hindi sakop ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, nasa Kanya ang kapangyarihan sa lahat. Praise the Lord. Walang limitasyon, walang hangganan ang sakop ng kapangyarihan ng Panginoon na tinanggap natin nandito sa kaloob-looban natin. At isang nagbibigay sa atin ng tapang, pwede talaga tayong humaya. Pwede tayong magbahagi ng mabuting balita. Katulad ng Panginoong Jesus during His time, namamangha. Gumagaling yung mga may sakit. Maraming nadidepress ang nakakaranas ng panibagong pag-asa na nanggagaling sa Diyos. Dahil nagpapagamit yung mga lingkod niya na katulad ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Sabi doon, ang Panginoong Jesus, nasa Kanyang authority over creation, sa paglikha. Alam po nating lahat yan. Kaya lahat ng ating nakikita, physical, spiritual, nilikha yan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sabi po doon sa Colossus 1:16, hallelujah! Lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, walang rason para hindi sumunod. Walang rason para hindi magpagamit sa ating Diyos na tagapagligtas. Hallelujah. At sabi pa doon, kailangan maganap ito sa atin. Bilang mga mananampalataya, bilang tinawag ng Diyos, talagang maging malinaw po sa atin na ang talagang pangunahin nating gawain ay maparangalan ng Diyos. Mabigyan ng karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod. Sabi pa doon, i-demonstrate ng Panginoon ang Kanyang authority. Sabi doon, His authority over spiritual creatures. Yun nga, nagpapalaya siya ng mga demonyo. Sabi doon, nang ang Panginoong Jesus ay tuksuhin ng 3 beses ni Satanas, yan po, sinabi sa kanya, lumayas ka, layuan mo ako, Satanas, at ito'y umalis nga. So, huwag tayong matatakot. Ang totoong sinasamahan ng Diyos, ang totoong naglilingkod ng totoo sa Panginoon, may tapang. May tapang na utusan. Yung kampon ni Satanas, ng mga demonyo. Hindi naman po tayo yan. Yung Diyos na nananahan sa atin. Amen po ba? Kasi ang Panginoon sabi, lumayas ka. At nilayuan nga siya. So, tayo po. Angkinin natin yung kapangyarihan na yun. Panampalatayanan natin yung kapangyarihan na yun. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi pa doon sa Juan 11:38 hanggang 39. Ayan. Ito po, napakatindi lalo nito. Juan 11:38 to 39. So, ipinapakita po dito yung mga ginawa ng Panginoong Jesus habang siya ay nandito sa lupa. Juan 11:38 hanggang 39. Sabi do, muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta na kapatid ng namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya.
Ngayon, 4 na araw na siyang patay. Amen? Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinasabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka at ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro at nababalot ng telang panlibing ang kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inuutos ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at nang makalakad siya. So yun yung kwento. Yung isang patay, binuhay. Hallelujah. So napakalaking bagay na maunawa po natin. Even yung patay, kayang buhayin. Purihin po ang Diyos. Isang napakalaking bagay na maunawa natin na ang authority, ang kapangyarihan, ang kapahamalaan na nasa Panginoong Hesus kahit sa buhay, sa patay, kaya niyang buhayin. Hallelujah. Ngayon sa ating panahon, wala na tayong nababalitang gano'n. Hallelujah. Pero sa tingin ba natin, imposible? Kasi sa Panginoon, wala talagang imposible. Sa atin ng mga nagtitiwala, naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na ating pinananaligan. Amen po ba? Hallelujah. Sabi kay Lazaro, 4. Sabi ni Marta, Panginoon, mabaho na yan. 4 na araw na po yan diyan. Amen? So, sa tao talaga, imposible. Pero sa Panginoon, posible. Loobin ng Diyos, maranasan niya natin yung mga ganyang bagay. Hallelujah. At maging handa tayo. Purihin po ang Panginoon. So, ipinapakita na yung kapangyarihan ng Diyos walang limitasyon. So, sa ating paglilingkod, madalas nalilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos dahil mismo sa atin. Nahahadlangan yung pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos dahil sa atin. Tulungan tayo ng Panginoon. Lord, ito yung ipinapakita mo eh. Kahit patay, kayang buhayin. Kasi ang kapangyarihan nasa inyo. Yung malulubhang sakit, malulubhang karamdaman, hindi pa yun namamatay. Mas magaan yun. Tulungan tayo ng Panginoon, Lord. Yung kapangyarihan mo, mas maunawa namin. Hallelujah. At ano pang kapangyarihan o kapamahalaan ng nasa Panginoon? Sabi doon sa Juan chapter 5 verse 22. Ano po? Napakaganda po nung mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Nawa ito po ay maunawa natin at maipamuhay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Hallelujah. Sabi po doon sa Juan 5:22, hindi humahatol kanino man ng Ama, sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. The authority upang humatol, yung kapamahalaan upang humatol, magbigay ng verdict, nasa kamay ng Panginoong Hesus na ating sinasamba.
So tayo ng mga mananampalataya, lagi tayo maging handa para diyan. Kasi sabi doon, sa huling panahon, darating ang araw, tayo ay haharap sa hukuman sa langit. At ang hahatol sa atin ay ang Panginoong Jesus. Praise God. So kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, alam natin na humahatol ang Diyos. Kailangan maging aware tayo. Lord, hahatulan niyo pala ako eh. Pag hindi ko ginawa yung mga bagay na gusto niyong gawin ko, hahatulan niyo kami. Hallelujah. Glory to God. Maging gising yung ating espiritu. Maging gising yung ating kamalayan, Lord. Pag hindi ako nagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hindi mananampalataya, hahatulan niyo ako. Mananagot ako. Purihin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, wala na talagang valid na dahilan para hindi sumunod sa Panginoon. Isang bagay lang ang dapat nating maging desisyon. Panginoong Jesus, tulungan niyo kami. Nasa inyo ang lahat. Nasa inyo ang lahat ng kapamahalaan. Nasa inyo ang lahat ng kapangyarihan. Tulungan niyo kaming maipamuhay ito. Kaya nga sabi doon, tayo mga mananampalataya, binigyan na ng kapangyarihan na magbawal, na payagan yung mga bagay sa ating mga buhay. May power tayo na nanggagaling sa Diyos. Sabi po doon sa Mateo chapter 16, verse 16. Basahin po natin. Mateo 16, verse 16. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pinagpapala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniuutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo." Amen. So makikita po natin, tayong mga mananampalataya tulad ni Pedro. Sabi po doon, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Wow! Napakalaking pribilehiyo po ito sa atin, mga kapatid. Ibibigay sa atin ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Ina-exercise po ba natin ito? Panginoon, ipinagbabawal ko na yung espiritu ng urong-sulong na pagsunod. Hindi ko na ito pinapayagan sa kapangyarihan ninyo. Panginoon, pinuputol ko na yung napakabagal na paglago. Bilang isang Kristiyano, alam natin na ang disenyo ng Diyos sa pagkatawag sa atin ay lumago. Pero dekada na. Anong nangyayari? Lumalago ba? Kailangan nating
yung authority exercise. Panginoon, yung mga kadena ng mga pagkakaroon ng karamdaman, pinuputol na namin. Ipinagbabawal na namin. Hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos. Ibinibigay ko sa inyo ang mga susi. Mga susi. Ng kapamahalaan na nanggagaling sa langit. Ng kapangyarihan na nanggagaling sa langit. At anuman yung ating ipagbawal, i-honor. Yung anuman yung ating payagan, i-honor. Glory to God. Purihin ang Diyos. Amin na pong pinuputol yung mga espiritu ng hindi pagsunod. Espiritu ng, hindi na namin pinapayagan yung espiritu ng katigasan ng puso. Hallelujah. Sa loob ng iglesia. Pwede nating i-exercise to. Sa oras ng mga pananalangin. Dapat pala, ginagawa natin ito. Kasi yung kapangyarihan, kapamahalaan ay ibinibigay na sa atin, ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Isang pribilehiyo po na maunawaan natin ang mga bagay na ito. Ang Diyos, ang Panginoong Hesus na ating tinanggap, kasama po yung kapangyarihan at kapamahalaan, ipinagkakatiwala sa atin. Panginoon, pinapayagan ko na ang mga salitang ibabahagi sa pamilyang hahayuan ko. Pinagbabawal ko na yung espiritu ng unbelief. Espiritu ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dapat pala maging ganun tayo mga kapatid. Nang sa ganun, maranasan natin yung kapangyarihan ng binding at loosing. Malinaw po na sinasabi ng salita ng Diyos, katulad ng ating binasa, yung Panginoong Hesus, nasa Kanya ng lahat ang authority. At tayo ng mga tagasunod niya, meron din nun. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo? At kung yes ang sagot natin, hahakbangan nyo na yun ngayong araw na to. Ano man yung ating payagan, bigyan ng permiso, papayagan nyo sa langit. Ano man yung ating ipagbawal, ano man yung ating talian, ipagbabawal din yun sa langit. I-honor yun ng Diyos. So mga kapatid, sa umagang ito, ihakbang na natin yung ating mga paa. Magpaturo tayo sa Diyos. Nang sa ganon, lalong maranasan ng mga tao na ating hahayuan, na ating pupuntahan, yung kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. Marami po ngayon mga tao, depression. Marami po ngayon yung mga kabataan. Kahit nasa pamilya ng mga mananampalataya, namumuhay sa mundo. Maging awakening po sa bawat isa sa atin. Lord, hindi ko na po ito pinapayagan. Dahil kayong Diyos ang nagsugo sa amin, tumawag sa amin. Ito po yung sinasabi ng inyong mga salita.
Tulungan niyo kami na makapamuhay. Ang pinapayagan ko ay ang pamumuhay ng may kabanalan. Ang pinapayagan ko ay ang paglago sa iglesia. Ang pinapayagan ko ay ang pagpapanalo ng mga kaluluwa para sa Diyos. Sa iglesia, pinuputol na namin, pinagbabawal na namin yung mga espiritu ng division, espiritu ng pagkakampi-kampi, ng pagkakabahabahagi. Sa halip ang pinapayagan namin ay ang espiritu ng pagkakaisa. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos. Tunay nga po na napakaganda ng binibigay na mensahe sa atin ng Diyos. Nawa tayo ay napalakas. Nawa tayo ay na-inspired ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lord, ang linaw po ng sinasabi ng iyong mga salita na ang kapangyarihan, lahat ng authority, lahat ng kapamahalaan ay nasa Panginoong Hesus na aming pinananaligan. Salamat. Dahil maging hanggang sa kamatayan, kayang bumuhay. Ganyan katindi yung kapangyarihan mo. Sa paghatol, nasa kanyang mga kamay. Yung kapamahalaan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus, may pamuhay din namin yun. Kung may mga leader ng iglesia, yung authority, yung power, Lord, yun po yung patuloy na maipamuhay. Yung mga kamanggagawa, yung authority, yung kapangyarihan, kapamahalaan na nanggagaling sa inyo, yun po yung maghari, Panginoon. Hanggang sa Panginoon, maabot yung mga tao na nangangailangan. Maabot yung mga tao na pwedeng mapahamak. Panginoon, bigyan niyo kami, Panginoon, ng karunungan. Bigyan niyo kami ng kapunuan, ng kapangyarihan ng gagaling sa inyo. Na ang lahat ng aming ginagawa, maging ayon lamang sa disenyo ng inyong mga salita. O banal na Espiritu, yung kapangyarihan na nagkagaling sa inyo. Lord, mahamon kami na sino man ang aming ipanalangin na may karamdaman. Pinagbabawal namin yon. At ang aming kinakalagan ay kagalingan. Yung mga tao na sinasapian ng iba't ibang espiritu, katulad ng depresyon, katulad, Panginoon, ng hindi pananampalataya. Panginoon, pinagbabawal namin yon. At ang aming kinakalagan, Panginoon, ay ang espiritong nanggagaling sa inyo. Ang kagalingan. Hallelujah. Purihin kayo. Walang bagay na mahirap sa inyo dahil nililinaw ninyo sa amin, Panginoon. Lahat ng kapangyarihan, lahat, Panginoon, ng kapamahalaan ay nasa sa inyo. Minsan natatakot pa kami, Panginoon, sa gawa ng dyablo. Pero dapat hindi pala ganon. Maging matapang kami. Dahil ang aming kasama ay ang Diyos. Kayo yon, Panginoong Hesus. Salamat, O Diyos. Purihin kayo. Sa oras na ito, Panginoon, salamat. Sa bawat mga anak mo na nakatunghay sa programang ito, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng nananampalataya sa inyo. Lahat, Panginoon, ng tumanggap sa inyo, binibigyan nyo din ng kapamahalaan, ng kapangyarihan, Panginoon,
Lahat ng susi, Panginoon, binibigay niyo sa amin. Lord, mapahalagahan namin yon. Magamit namin yon sa paglilingkod sa inyo. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesus. Purihin kayo, Panginoong Jesus. Nawa, O Diyos, patuloy kaming makapagpatuloy hanggang doon sa dulo dahil yun yung disenyo ninyo. Hallelujah. Ano man yung sitwasyon na aming pinagdadaanan sa aming paglilingkod, ang aming pinapayagan, Panginoon, ay magkaroon kami ng espiritong may pagtatapat sa inyo. Espiritong nagpapakababa sa inyo. Espiritong sumusunod sa inyo. Espiritu, Panginoon, na nagpapasakop sa inyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat sa pagpapalaya ninyo sa amin. Maghari, Panginoon, ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Tinatanggap namin, O Diyos, yung authority na yon. Tinatanggap namin, O Diyos, yung kapangyarihan na yon. At kami, Panginoon, ay hahakbang sa pananampalataya. Salamat, Panginoon. Tunay nga na sa inyo lamang kami umaasa. Ito po ang aming dalangin ng may pagpapasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.